Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Lunes. Salpukan ng kotse, truck at bus sa Lubao, Pampanga sa pool sa CCTV. Isa ang patay, 3 sugatan. 10 taong gulang na batang lalaki nalunod sa bahagi ng Angalacan River sa San Jacinto, Pangasinan. 2 pulis na nakatalaga sa checkpoint sa Kawayan City, Isabela, sugatan nang mabangga sa harap nila o magbanggaan sa harap nila ang van at kotse. At Pick and Pay Mulberry Farm, patok na pasyalan sa Villasis, Pangasinan. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, suportado ng transport groups sa Ilocos Region ang PUV Modernization Program ng gobyerno. Kasabay dito ang hiling nilang mapabilis ang pagsasaayos at paggawa sa Local Public Transport Route Plan. Kaugnay niya nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa monitoring ng LTFRB ay walang driver o operator sa Region 1 ang nakiisa sa transport strike ngayong araw. Kasunod ng ikinasang nationwide strike ng isang transport group, nagtipon-tipon naman ang mga opisyal at miyembro ng Region 1 Alliance of Modernized Transport Cooperatives and Corporations sa Dagupan City. Inihayag nila ang kanilang 100% suporta sa modernization program ng gobyerno. Wala raw anumang transport strike na isasagawa ang kanilang hanay. At hindi namin sinusuportahan ang pag-i-strike. Kung 86% kami nationwide, kaya na naming suportahan po ang buong bansa na maibigay kung ano ang pangangailangan ng ating mga commuters dahil nakamodernize na po yung mga yan. Inihayag na rin ng mga miyembro ng grupo ang kanilang mga hinaing sa gobyerno, gaya ng pagpabilis sa paggawa at implementasyon ng Local Public Transport Route Plan o LPTRP, suporta sa pagpapatuloy ng Public Transport Modernization Program at paghingi ng subsidiya na makatutulong sa mga operator at driver. Hiling din ng transport sector sa kalihim ng DOTR na mabisita ang rehiyon para makita ang sitwasyon ng public transport. Kami naman po sa gobyerno ay nakikinig sa kanila at saka po yung mga request nila ay valid. Kaya nga po, from LTFRB, nag-uusap-usap na rin po kami, even sa DOTR, patungo po para masolusyonan yung mga hinain ng ating mga supporters ng modernization program. Ayon sa LTFRB Region 1, nasa 80% na ang compliance rate ng Local Public Transport Route Plan sa rehiyon. Nagdagdag na rin ng tao ang LTFRB para tumutok sa LPTRP sa iba't ibang probinsya sa rehiyon. Yung office namin is really working with our provinces para mas mapadali yung pag-submit at saka pag-approve ng LPTRP nila. Sa ngayon, nasa 98% na rin na consolidated ang mga public transport sa rehiyon. Chris, sa data ng LTFRB ay nasa mahigit 400 ang modernized jeep sa Region 1. Bukod pa dyan, yung mga traditional jeepney. Samantala, asahan daw na sa mga susunod na buwan ay madagdagan pa yung bilang ng modern jeep na bumabiyahe o babiyahe sa Region 1. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Abiso naman sa ating mga motorista, may taas presyo sa mga produktong petrolyo bukas. Sa anunsyo ng ilang kumpanya ng langis, may dagdag na 1 peso and 10 centavos sa kada litro ng gasolina. 40 centavos naman ang dagdag sa kada litro ng diesel. May dagdag din na 40 centavos sa kerosene. Yan po ang unang oil price hike matapos ang 3 linggong rollback sa diesel at kerosene. Paggamit ng environment-friendly campaign materials, ipinaalala ng COMELEC ilang araw bago ang local campaign period sa March 28. Narito ang report. 4 na araw na lang
Magsisimula na ang campaign period para sa local candidates. Kasabay nito, muling ipinalala ng Commission on Elections ang mga dapat tandaan ng mga kandidato sa kanilang pangangampanya. Kabilang narito ang paggamit ng mga environment-friendly na campaign materials. Noong mga nakaraang election is parang pinaka-reminder lang yan, but this time around medyo stricto na yung COMELEC dyan. Nag-abiso na rin ng COMELEC sa mga aspirant na mayroon ng mga poster sa mga ipinagbabawal na lugar na simulan na itong baklasin. Kung hindi kasi nila ito babaklasin, ay mismo ng COMELEC na ang magbabaklas ito sa March 28. Malawakang Operation Baklas naman ang isasagawa sa Dagupan City sa March 28 ng mga campaign poster na nakakabit o nakapaskil sa mga ipinagbabawal na lugar. Hindi na po natin kailangang padalhan ng notice kasi po lahat po ng materials na makikita natin, lalo na sa mga pangunahing lansangan dito sa lungsod ng Dagupan, may vote man wala, so long as it contains the name, images of the candidates, considered po yan as campaign material. Kabilang sa mga designated common poster areas sa Dagupan City, ang harap ng mga barangay hall at maging sa harap ng Dagupan City Plaza. Hindi pinagbabawal ang pagkakabit ng campaign poster sa mga pribadong lugar, pero dapat akma pa rin sa tamang sukat ang mga campaign posters na ilalagay sa mga pribadong lugar. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Isa ang patay habang 3 iba pa ang sugatan sa karambola ng kotse, truck at bus sa kahabaan ng Jose Abad Santos Avenue, bahagi ng Barangay San Nicolas 2nd, Lubao, Pampanga, bandang alas 11 kagabi. Makikita sa CCTV na bumagal ang takbo ng kotse upang lumiko pakaliwa. Ngunit binangga ito ng sumusunod na truck dahilan upang mapunta sa kabilang linya ng kalsada. At sa kasamaang palad, nabangga ito ng paparating na bus. Dinala pa sa ospital ang driver ng kotse pero nasawi rin kalaunan. Sugatan din ng 3 niyang pasahero na kasalukuyang nagpapagaling sa ospital. Nasa kustodiya na ng pulisya ang driver ng truck at naharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide at severe physical injuries and damage to properties. Samantala, klase sa mga pampublikong paaralan sa Calasiao, Pangasinan, balik normal na matapos ang ilang araw na class suspension dahil sa mainit na panahon. Sundan sa report. Matapos ang ilang araw na pagpapatupad ng blended learning sa mga paaralan sa Calasiao, Pangasinan, back to normal na ang klase ng mga learner ngayong araw. Bunsod ng nararanasang mainit na panahon, nagpatupad ng face-to-face classes sa umaga at modular naman sa hapon ang mga paaralan sa bayan base sa kautusan ng lokal na pamahalaan sa mga nakaraang araw. Pero ngayong March 24, buong araw na pumasok ang mga estudyante ng Calasiao Comprehensive National High School. Diretso po tayo yung klase from morning then afternoon. Pabor ito sa ilang estudyante tulad ng grade 11 na si Direk. Face to face po. Kasi po pag modular po, natatabunan po kami. Pero kung si Ronan ang tatanungin, masyado raw mainit sa hapon kaya mas mabuting ituloy ang alternative delivery mode of instruction. Pabuti po yung module po, nasa bahay lang po, tas naka-aircon lang po. Ganito rin ang sitwasyon sa Calasiao Central School kung saan whole day rin ang face-to-face classes ng mga mag-aaral. Sa datos ng Pag-asa, umabot sa 43 degrees Celsius ang actual heat index sa Dagupan City ngayong araw na naitala kaninang alas 2 ng hapon. Nasa 39 degrees Celsius naman ang heat index forecast bukas, March 25. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North Central Luzon. Pick and Pay, Mulberry Farm, patok na pasyalan sa Villasis, Pangasinan. Silipin sa report. Isa sa masarap papakin na prutas ang mulberry. Ang mulberry isang native fruit sa Asia at North America. At dito sa Villasis, Pangasinan, mararanasan ng pumitas at matikman ng mulberry na talaga namang mag-i-enjoy ka. Sa halagang 149 pesos, pwede ka nang mamitas. Ang maitim na mulberry ay matamis. Maasim naman daw ang pula. May libre ka pang mulberry halo-halo na talaga namang napakasarap at suwak na pampalamig habang namimitas. Ang magkaibigan na si Jason at Gwen, first time daw mamitas at makatikim ng mulberry. Masaya po na merong ganito na pasyalan po dito po sa Pangasinan po.
Masarap po siya, mas lalo po yung hinog na hinog, yung kulay black. Matamis po talaga yung lasa. Maraming health benefits ang mulberry fruit. Mainam ito sa pagbaba ng kolesterol, maganda para sa immune system at good for eyesight din. May improve kasi yung digestion ng taong kakain po ng bunga, itong mulberry. So kumbaga, it's yung benefits po nito hanggang sa dahon kasi pwede mong gawing mulberry tea. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga kapuso, kumpara noong mga nakaraang araw, mas mahina na ang ihip ng hanging amihan. Indikasyon na nalalapit na ang opisyal na pagsisimula ng dry season o tag-init. Umaabot na lang yan sa Northern Luzon ngayon at ayon sa Pag-asa, posibleng lalo pa itong humina sa mga susunod pang araw. Bukod dyan, umiiral din ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ at easterlies na nagdudulot naman ng mga pag-uulan sa ilang lugar. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, mababa ang tsansa ng ulan sa Northern at Central Luzon, maliban lang sa ilang bahagi ng Aurora. Posible rin ang ulan sa ilang pang bahagi ng bansa. Mga river systems sa Pangasinan nasa below normal level na dahil sa nararanasang mainit na panahon. Balitang hatid ni CJ Turida. Dahil sa patuloy na nararanasan na mainit na panahon, apektado na ang mga river system sa Pangasinan. Base yan sa monitoring ng Pangasinan PDRRMO. Sa patuloy nating pagkikipag-coordinate sa ating mga LDRRMO na may mga river system, so napag-alaman natin na ang mga river system dito sa Pangasinan ay below normal level. Ito marahil ay dahil sa mainit na panahon. Sa 9:30 AM river system monitoring ng PDRRMO ngayong araw, 5 ilog sa lalawigan ang below normal level na. Kabilang ang Wood River sa San Fabian, Marusay River sa Calasiao, Ambayawan River sa San Nicolas at Agno River sa Bayambang. Kabilang din ang Sinukulan River sa Santa Barbara ang nasa below normal level. Pero ayon sa Santa Barbara MDRRMO, hindi raw apektado ang mga taniman sa bayan na nakikinabang sa tubig ng Sinukalan. Kabilang ang mga sakahan sa mga barangay ng Sapang, Maningding, Maronong, Payas at Songkil. Continuous daw ang tubig namin sa irrigation canal sa kaya yung mga iba nagre-prepare na mag-third crop sila. Patuloy na nakamonitor ang mga otoridad sa antas ng mga kailugan sa probinsya, lalo na't inaasahan na ang formal na pagpasok ng tag-init. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North Central Luzon. 10 taong gulang na batang lalaki nalunod sa Angalacan River sa San Jacinto, Pangasinan. Tutukan sa report. Nalunod ang 10 taong gulang na batang lalaki sa bahagi ng Angalacan River sa Barangay Pag-asa, San Jacinto, Pangasinan, mag-aalas 5 ng hapon ng Sabado. Nagkayayaan daw ang biktima 3 kaibigan na maligo sa ilog pero napunta siya sa malalim na bahagi kaya siya nalunod. Yung dalawa niya pong kasama, nung nakita daw po nilang nalulunod na yung kapatid ko, nagtawag po sila nung nagbabak ko po. Nakita po nila, tapos inantay po nilang bumalik yung dalawa po doon kasi nanggaling po sila dito eh. Nung pagkarating po ng dalawa niyang kasama po doon, kuya, tinuro po nila kung saan po nakita yung kapatid ko, tsaka doon lang po nila nakita. Dinala pa sa ospital ang biktima, pero hindi na umabot pa ng buhay. Nagpaalala ang kapulisan sa mga maliligo sa ilog, lalo na sa darating na Semana Santa. Hindi po tayo nagkukulang sa paalala po, lalong-lalo na po nitong nalalapit na Semana. Kailangan lang po talaga na meron po tayong nakaantabay na mga guardians, lalo pag mga minor, no? At security po at safety po ay is everybody's concern po yan. Bukod sa PNP, mahigpit din ang paalala ng MDRRMO na bawal maligo sa ilog, lalo na ang mga minor de edad. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.
Arestado ang 3 lalaki na mahulihan ng marijuana sa isinagawang buy-bust operation sa bahay ng isa sa mga sospek sa barangay Bantug Norte, Cabanatuan City, bandang 1:30 ng madaling araw nitong Biyernes. Ang mga sospek na nasa edad 18, 21 at 29 ay pawang mga residente ng Cabanatuan City at matagal nang minamanmanan ng mga otoridad. Isa sa mga operatiba ang nagpanggap na poser buyer at nakipagtransaksyon na bibili ng marijuana sa mga sospek. Gamit ang marked money, nakabili ng pinatuyong marijuana ang operatiba sa mismong bahay ng isa sa mga sospek. Kaya agad na pinasok ng mga otoridad ang lugar at inaresto ang 3. Nakuha mula sa mga sospek ang nasa mahigit 5 kilo ng marijuana na nagkakahalaga ng mahigit sa 600,000 pesos. Naharap sa karampatang reklamo ang mga sospek na wala pang pahayag. Samantala, mahigit 5 linggo matapos na ma-diagnose ng double pneumonia, muling nasilayan ng mga Katoliko si Pope Francis. Habang nakaupo sa wheelchair, nagbigay ng maikling mensahe ng pasasalamat ang Santo Papa sa balkonahe ng Gemelli Hospital sa Rome, Italy. Napanood din yan ng mga nasa St. Peter's Square sa Vatican City. Nakalabas din ng ospital ang Santo Papa ilang oras matapos ang kanyang public appearance. Dumaan siya sa Papal Basilica of St. Mary Major para magdasal. Bago umuwi sa Vatican City, ayon sa mga doktor, 2 buwang pahinga ang kailangan ng Santo Papa para sa kanyang tuluyang paggaling. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Sugatan ang 2 pulis matapos na araruhin ng van ang checkpoint sa barangay Minante 2, Kawayan City, Isabela, gabi noong March 20. Lasing umano ang 35 anyos na driver ng van na tubong Mountain Province. Bumangga ito sa pribadong SUV saka inararo ang checkpoint na minamanduhan ng mga pulis. Agad dinala sa ospital ang mga sugatan. Ginawaran ng medalya at tulong pinansyal ni PNP Regional Director Brigadier General Antonio Maralag Jr. ang 2 pulis habang nagpapagaling sa ospital. Kinasuhan na ng reckless imprudence resulting in multiple serious and less serious physical injuries and damage to property ang driver ng van na wala pang pahayag. Arestado naman ang isang high-value drug personality sa isinagawang buy-bust operation ng PIDEA at PNP sa Bacnotan, La Union, alas 8:30 kagabi. Kinilala ni PIDEA Region 1 Director 3 Joel Plaza ang sospek na si alias Mulong, 44 anyos, at residente ng naturang bayan. Nakuha sa operasyon ang pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu, mobile phone na gamit sa transaksyon, motorsiklo at ang ginamit na buy-bust money. Maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang sospek na wala pang pahayag. Ang sospek ay nakapiit ngayon sa PIDEA 1 Jail Facility sa Camp Diego Silang, Carlaran, San Fernando City, La Union. Samantala, Pangasinan PD-RRMO handa na sa Oplan Summer Vacation na magsisimula sa Abril. Silipin sa report. Simula April 5 na selebrasyon ng Agaw na Pangasinan, magsisimula na rin ang Operation Plan Summer Vacation o Oplan Sumvac ng Pangasinan PD-RRMO. Puspusan ng paghahanda ng tanggapan upang mailatag ng maayos ang mga dapat gawin sa operasyon. Magkakaroon tayo ng council meeting sa mga response cluster
para mapag-usapan yung mga preparedness measures. Itataas sa blue alert ang status ng PDRRMO sa pagsisimula ng Oplan Sumvac. Partikular na tututukan ang mga baybayin kung saan inaasahang dadagsa ang libo-libong beachgoers. Magiging full force ang WAZAR team, katuwang ang PNP, Philippine Coast Guard at Philippine Navy. Target ng PDRRMO ang zero drowning incident sa kanilang Oplan Sumvac. Magkakaroon tayo ng strict monitoring, magpapalabas tayo ng mga policies ng ukol doon para matiyak na magiging ligtas sa ating mga kababayan. Nagkikipag-ugnay na rin ang PDRRMO sa mga local DRRM offices para sa Oplan Semana Santa. Handa na raw ang hanay ng Santa Barbara MDRRMO kung saan magsisimula ang kanilang operasyon sa April 16 Holy Wednesday at magtatagal hanggang April 20 Easter Sunday. Sa kanilang Oplan Semana Santa, 24 oras na magbabantay ang binuong Emergency Response Team o ERT. Sila ang tutulong sa mga bisita at motorista na papasyal sa bayan. At saka siyempre, alam niyo na mainit, mayroon po kami binibigay na libreng tubig. At saka medical assistance. Magtatagal naman ang Oplan Sumvac sa Pangasinan hanggang matapos ang lahat ng aktibidad ng Pistay Dayan. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North, Central Luzon. Tamang pag-aalaga sa mga kawayan tinalakay sa training seminar ng Carolina Bamboo Garden. Tunghayan sa report. Wamin Bamboo, Machiko, Black Bamboo, ilan ang mga ito sa bamboo species na ipinakita sa mga lumahok sa 26 Learn and Earn from Bamboo Experts sa Carolina Bamboo Garden sa Sitio Tanza 2, Barangay San Jose, Antipolo City. Ang tawag na sa kanya ngayon ay green gold. Hindi na siya yung poor man's timber. Dahil ang bamboo, it's all over the Philippines. Kung talagang meron kang gustong mangyari sa iyong ginagawang bamboo, mayroong bibili doon. Ipinaliwanag sa participants ang kahalagahan ng kawayan at kung paano ito maaaring maging alternatibong pagkakakitaan. Gusto ko pong magtanim po ng bamboo dahil sa climate change po natin ngayon. Laging mainit, sobrang init na. Upang ma-mitigate ang climate change. Turing ko nga dyan, parang damo lang. Kasi sa probinsya, kung saan-saan lang siya tumutubo. Now I know the important. Napakalaki. Ayon sa isang forester mula sa DENR, malaki ang maitutulong ng pagtatanim ng kawayan, lalo na sa gitna ng nararanasan nating climate change. Napakalaki ng role niya sa carbon dioxide absorption. Magtanim tayo ng maraming kawayan. Bamboo can grow in many areas. Makakatulong na tayo sa kalikasan, makakatulong tayo doon sa pag-mitigate ng climate change. Marami pa tayong pera in the future. Jarek Pasiliao, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.